Isinusulong ng Department of Budget and Management ang mas mahigpit na panuntunan laban sa mga pasaway na contractor, suppliers at consultants sa ilalim ng bagong procurement law. Si Criselyn Cataro magbabalita. Pinapalakas ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang bagong batas ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act para labanan ang mga contractor, supplier at consultant na paulit-ulit na lumalabag sa mga patakaran sa gobyerno. Sa ilalim ng batas, maaaring ipataw ang blacklisting with perpetual disqualification o habang buhay na diskwalifikasyon sa mga kumpanyang may seryosong paglabag sa mga proyekto ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi na sila kailanman papayagang makasali sa anumang bidding o kontrata ng gobyerno. Layunin ng batas na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. 3 antas ng parusa ang nakapaloob sa bagong batas. Una, ang corrective measure na naglalayong bigyan pa ng pagkakataon ang mga pasaway na ayusin ang kanilang mali sa pamamagitan ng multa, mandatory training at pagsubaybay sa kanilang performance. Pangalawa, ang suspension na kapag may paglabag sa proseso, pinipigilan ang kumpanya na lumahok sa bidding ng 1 hanggang 2 taon depende sa dami ng paglabag. Pangatlo, ang blacklisting, kung saan ang mga kumpanyang may seryosong paglabag tulad ng pandaraya, falsification o collusion, hindi sila papayagang sumali sa bidding sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Ngunit sa bagong probisyon ng NGPA, kapag 3 beses nang lumabag ang kumpanya, otomatikong ipapataw ang blacklisting with perpetual disqualification o isang habang buhay na pagbabawal sa anumang transaksyon sa gobyerno. Bagamat administratibo ang mga kasong ito, maaari ring sampahan ng criminal charges ang mga kumpanyang mapapatunayang may kinalaman sa pandaraya o maling paggamit ng pondo. Giit ng DBM, layunin ng bagong batas na matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga kumpanyang may malinis na record at mapigilan ang korupsyon at palakasan sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Criselyn Catarong, SMNI News.